Collective, tayo na ulit sa ating love reading. Take only what resonates since ito ay general reading lamang. Hindi lahat makaka-relate dito for sure. Hindi ko kontrolado kung ano man mga lalabas sa cards. Ako'y mensahero lamang. Kung past, present, future energies man ito, wala akong kinalaman dyan. Tagabasa lang ako. Okay? Welcome din kung... Ay, ano ba yung sinasabi ko? Akala ko per sign to. Sorry, nahihilo na ako sa dami ng mga reading. So, welcome na lang dun sa mga bago. Yan na lang. Kung bago ka rito, thank you so much for dropping by. At kung matagal ka naman na maraming salamat. Lalo na kung anniversary follower ka na, subscriber, member, mga nag-avail ng membership, subscription, thank you pati na rin yung mga nag-avail ng private reading. Mga toxic dito sa page ko, channel ko, auto-ban kayo sa akin, ha? Kaya kung wala rin lang naman kayong sasabihin na maganda dyan, kung ayaw nyo yung paraan ko ng pagbabasa, wala akong pake. Hindi ko kayo pinipilit manood. Itong page channel ko, itong mga readings ko, para lang sa mga may gusto. Okay, disclaimer, card readings only for entertainment purposes only. Okay? Anong energy ngayon? Anong energy ngayon? May water sign dito, no? Kung hindi alam kung ano yung water sign, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Bahala ka na kung sun, moon, rising mo yan, sun, moon, rising ng person mo. Okay, so nakikita ko kasi dito is pwedeng may feelings pa. Bahala ka na kung kaninong energy itong tinutukoy ng baraha. Energy mo, energy niya, bahala ka. Kayo naman ang makakapagsabi niyan. Iba-iba ang sitwasyon ninyo. Iba-iba ang istorya ninyo. Meron na energy dito ng ano na eh. Nagpaalam na or nag-walk away na eh. Actually, nung nakita ko to, parang ang feeling ko, pag move forward, ewan ko, pero tinatrust ko yung intuition ko. So guys, huwag niyong ibabase yung pagbabasa ko sa iba ha. Magkakaiba kami. Huwag niyo ako ikukumpara sa ibang reader. Tsaka yung reading ko, hindi ako always nagre-rely lang sa kung ano yung ibig sabihin lang ng card. May mga times na mas pinakikinggan ko kung ano yung sinasabi ng intuition ko. Kahit na alam ko kung ano talagang traditional meaning nito. Okay? So, bawat reading ko ay unique. Base yan sa vibrations ko. Nasasagap ko, nafe-feel ko during the reading. So, yun na nga. Ang feel ko rito is may pag-move forward na no, maaaring ito ay indication ng paalam na talaga. Or pwedeng meron ditong naiiniwan sa ere. Maaaring yung isa dito sa inyo, hindi pa ready to move forward, pero yung isa ganun na yung energy niya eh. Already left. No? Kahit sabihin natin na still together pa rin kayo, halimbawa, hindi pa kayo formal nagsabi ng breakup, pero pwedeng hindi na kayo on the same page. Pwedeng yung isa,
um, nandito pa rin, pero yung isa parang umalis na kahit na sabihin mong physically present siya. Pero alam mo yun, yung feelings, in terms of feelings. Pero may nasa-sense ako dito ng energy na may feelings pa sa inyo. So, bahala ka na kung sino tinutukoy dyan. Ikaw ba yan siya? Or pwede namang both may feelings, pero parang yung isa kasi is, mas pinipili na lang niyang to move away, malis, talikuran, iwan tong connection na to. Or magpaalam, no? Check natin. Ano pa ba energy nitong person na to? Nakakonect mo. Okay. Para dito sa person na to, hindi na nag-work para sa kanya. Okay? Parang mas pinipili niya na i-detach yung sarili niya na lang niya eh. Oo. Mas pinipili na lang niya yung freedom niya. Kasi nga, para sa kanya, hindi na mag-work itong relationship or connection ninyo. Yes, very bold ang energy nitong person na to. Pa-outward ang energy niya eh. Itong person na to is talagang willing to take action. Or is already taking action pagdating dito sa gusto niyang mangyari dito sa connection ninyo. Hindi na stable. Kung ako tatanungin, 4 of Wands. Pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng maapektuhan ng pamilya rito. Kung kayo ay kasal na, kung kayo ay may pamilya na kayo, dalawa, mag-asawa na kayo. Or pwedeng, kung hindi pa kayo nakakasal, this is an indication, hindi na matutuloy yung kasal. Pwede may magbaback out na rito. Hindi na stable on the rocks na ito kung ako tatanungin. Marriage man ito, partnership, connection, situationship, MU-ship. Ano pa bang ship? Situationship? May ganun ba? Oo. Wala na eh. Kumbaga, hindi na stable yung ground na tinatapakan ninyo sa relationship nyo, sa connection ninyo. But, meron ditong card ng silence. So, pwedeng no talk. Pwedeng cold. Cold na yung isa or cold na kayo pareho. Malamig na eh. Malamig or lumalamig pa ng lumalamig habang tumatagal. Or pwedeng no talk, no communication. Or dinadaan sa silent treatment. Alam na may problema, alam na may ganito ganyan, pero hindi binaverbalize, hindi pinag-uusapan, dinadaan sa silent treatment, ano? So, what will be next for this connection or relationship? What is the possible next scenario for this connection? You have the Six of Swords clarified by Hanged Man. So, meron na talagang pag-move away, pag-move forward. It is evident dito sa card na ito. The Six of Swords. No? Kagaya nga nung sinabi ko kanina dito with the finality card and
The Knight of Cups. Yun yung sinasabi ko kanina sa umpisa pa lang, which is the main energy na itong connection na ito. No? And meron ditong something about the Hangman na parang maiiwan sa ere. Mai-stuck. So, yan. Di ba sinabi ko nga sa inyo kanina, hati yung energy dito eh. Merong energy dito ng para sa kanya, tapos na, nagmo-move away na siya, nagmo-move forward, move on. Pero yung isa, gusto pa, or yung sabi ko nga, hindi kayo on the same page. Ito na naman yun, na-feel ko na naman siya rito. Na yung isa, magmo-move away na, alis na, tatalikuran na, magmo-move forward na lang, pero yung isa is maiiwang stuck. Maiiwang nag-iisip, maiiwang wondering, puzzled, or maybe contemplating. Okay? Pwedeng may maiiwan sa ere. Ano ba? Hangman is about realizations. O, pwede rin naman, ayun yung indication nito. Pag may umalis dito, pwedeng kakaroon ng realization. Or pwedeng ito ay card ng sacrifice. Like, meron talagang dapat sacrifice or surrendering kasi yan si Hangman eh. So, ibig sabihin, pag sinabing surrendering, traditionally, sinasabi nila, walang magagawa si Hangman kasi nakasabit paa niya, nakatali kamay niya. So, ibig sabihin yun yung surrender. Wala kang magagawa doon sa situation na yun. But to observe, to meditate, to contemplate. And during dito sa period ng suspension niya, pagkakabitin niyan, doon mamumuo yung realization, enlightenment with this person, kung sino man yung tinutukoy ng tarot card sa inyong dalawa. Kanino mga energy to? This is a card of sacrifice din. Na ibig sabihin, minsan ikaw yung magpaparaya. Pauubaya mo na lang or kailangan mong gawin itong bagay na ito as a sacrifice. No? So, yun yung mga next na possible scenario. Oh, kasi ang mangyayari kasi may aalis, may de-detach na, pero yung isa is left hanging. Sabi ko nga, pwedeng naiwan sa ere. So, pwedeng iba sa inyo dito may family na, kung sino man yung may family involved dito, ikaw, siya, or kayong dalawa ba yung mag-asawa, o hindi ko alam kung pareho kayong may kanya-kanya pamilya, whatever. And ang may iwan talaga dito, meron talaga may iwan ditong clinging, holding on, obsessing, stuck. Kung sino man yan sa inyo. Yun yung mga next scenarios. Ayan o. Naghihintay pa rin. Nagmumuni-muni pa rin, magko-contemplate pa rin. Yun yung doon maiiwan sa ganong klaseng situation yung isa sa inyo rito, kung sino man yung tinutukoy. And, ayun pa rin, andun pa rin yung feelings. Kasi siguro nga, kaya mai-stuck to, kasi siya yung ganun kalalim, ka-intense yung feelings. Pero yung isa siguro is, sabihin na natin, hindi man totally nawala yung feelings, pero baka diminish na, nabawasan na, or nag-change of heart na rin. Kaya nga siguro mas pinipili na lang niya yung independence na. Kumalas dito, mag-walk away, mag-move on, mag-move forward na lang. Okay, mga signs na nandito sa card, sinabi ko kanina, pwedeng may water, Cancer, Scorpio, Pisces, pero ang strong energy is Pisces since merong Hangman dito. Pero pwede rin namang may mga air, Gemini, Libra, Aqua, pwede rin namang may Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Actually, lahat ng suits nandito kung ako tatanungin. Okay, nandito ang fire, nandito ang air, earth, water. Pero yung dominant na major card na lumilitaw kasi is si Pisces. Okay?
So, yun lang for now. Thank you so much for dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow. Pa-leave na lang ng like, heart, comment, pa-share. Kung gusto mo akong suportahan, pwede ka naman mag-join ng membership, pwede ka mag-avail ng subscription, private reading, magpadala ng star, super thanks, or laging sumubaybay. God bless! Take care, babush!